Shot! Nakapikit si Trina na nilalagok ang alak habang nakatingala at narinig ang cheers ng mga kaibigang kaharap sa mesa. That's my girl! Proud na nakipag-appear sa kanya ang best friend na si Colleen matapos niyang ibaba ang basong walang laman. Mayabang siyang nagkipit balikat. Dance floor tayo? Alok pa nito. Let's go! Sagot niya. Tumayo si Trina. Napasipol naman ang mga lalaki na nasa bar counter nang makita ang malaboting hugis ng katawan ng dalaga, buhot sa hapit nitong suot na bestida. Tignan mo yung mga lalaking yon, tinitignan ka, Trina. Saad ni Colleen nang lapitan siya. Nasa gitna siya ng dance floor, umiindayog sa kanta. Pasimple siyang sumulyap doon, kumindat pa ang mga lalaki sa kanya. Wala akong type sa kanila. Sagot niya nang hawiin ang buhok at tumalikod. Kahit isa? Oo, mukha kasi silang manyakis lahat. Casual na katwira ni Trina hanggang sa mapakunot noo nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone na nasa bulsa. Nang tignan niya yon ay inis na bumagsak ang mga balikat niya. Naroon sa screen ang pangalan ni Gabriel, ang pinsan na kasama sa bahay. Hello, Gab? What? Hindi kita marinig. Nakatikip na ang isang tenga niya habang pilit na pinakikinggan ang sinasabi nito. Hanggang sa sulyapan niya si Colleen. I need to answer this. Paalam niya rito at agad na umalis ng dance floor. Gab, what's going on? Tanong niya na makalabas ng bar. Si Abuela. Seryosong bungad ng pinsan. Napakurap ang mata niya at dinapuan ng matinding kaba. Bakit? Ano nangyari? Hirap niyang bigkas. Wala na si Abuela. Ano? Otomatiko nagpatakan ang mga luha ni Trina. Tumawag si Manang Estela para ipaalam na inatake si Abuela. Wala na rin nagawa ang mga doktor, nandalhin siya sa ospital. Abuela! Iyak niyang sambit. Hindi na nakapagpaalam si Trina sa mga kaibigan. Diretso siya sa kotse at nagmaneho pa uwi. Tinungo niya ang bahay ng tiyahin kung saan siya nakatira. Gab! Sinalubong ang dalaga ng yakap ng pinsan na naghihintay sa sala. Alam na ba ni Tita Rose to? Patukoy niya sa nanay nito na panganay na anak ng kanilang lola, kasalukuyan nitong nasa Amerika. Oo, alam na nila pero hindi sila agad makakauwi. Tayo na lang ang pumunta sa probinsya para kay Abuela. May luha niyang wika. Okay, maglagay ka na ng mga gamit mo tapos magbabiyahe na tayo papunta Laguna. Utos nito. Tumangulang ang dalaga na magpunas ng luha at umakyat sa hagdan. Binuksan ni Trina ang maleta at naglagay ng ilang mga damit. Natigilan din siya nang maalala ang pinakamamahal na abuela. Ito ang kinalakihan niya simula nang mamatay ang mga magulang. Kinailangan niya noong umalis sa probinsya para mag-aral at magtrabaho sa Maynila. Pero hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa matanda na inalagaan at minahal siya simula nung bata pa. Tinanong ko si Mami about sa burol. Kailangan daw mailibing si Lola as soon as possible dahil yun daw ang instruction kay Manang Estela nung nabubuhay pa si Abuela. Pagbibigay alam ni Gabriel sa kanya habang nagmamaneho. Hindi man lang natin siya nakasama sa huling mga araw niya. Malungkot niyang tugon bago sinulyapan ang binata. Alam ko na, ayaw ni Abuela na malungkot tayo ng husto, kaya yun ang naging plano niya. Gawin na lang natin yung mga gusto niya. So Abuela can rest in peace. Seryosong payo ng pinsan. Kasabay ng pag-akyat ng sinag ng araw ay ang pagbukas ng malaking gate ng mansyon ni Soledad. Binati sina Trina at Gabriel ng gwardyang naroon bago tuluyang makalampas ang kotse. Huminto ang sasakyan ng pinsan sa tapat ng nakabukas ng malaking pinto. Dahan-dahan bumaba mula roon si Trina at malungkot yung tiningala. Nang makapasok sa loob ay marami nagbalik sa kanyang alaala ng batang siya kasama ang kanyang abuela. Ma'am Trina, Sir Gab, palapit ang mayordoma ng mansyon na si Mang Estela. Kanang kamay din ito ng matanda. Where's Abuela? Mahinang tanong ni Trina. Gusto ko siya makita. Dagdag niya nang tumulo ang luha. Inakbayan siya ng pinsan na si Gabriel at binalingan ang kaharap. Where is she, Manang? Gusto namin makapagpaalam sa kanya. Formal na wika ng binata. Nandito ho siya sa chapel. Nauna naglakad si Estela palabas ng mansyon. Dinala sila nito sa maliit na simbahan na nasa loob din ng malawak na lupain ng matanda. Nang humakbang si Trina ay nagpatakan pa ang mas marami niyang luha. Tanong na tanaw niya ang nakaburol na abuela at parang dinudurog ang kanyang puso. Abuela, huli na ba para sabihin na miss ko kayo? Tanong niya habang nakayakap sa kabaong nito.
Umuugong ang iyak niya sa loob ng tahimik na chapel habang alalay ng pinsan. Pero natigilan din nang may marinig. Sa paglinga sa unahang silya na nakahanay ay naroon ang isang lalaki. Nakahawak sa suot na lumang sapatos at nakangiwi sa sakit. Siguradong galing dito ang tunog matapos tumama ang paa sa haligi ng silya. "Sino ka?" Tanong ni Trina nang punasan ng luha at ituwid ang likod. Natigilan ng matangkad at morenong estranghero bago nahihiyang ibinaba ang paa. "Sino ka?" Inis na ulit ng dalaga. "Siya si Tupe," singit ni Gabriel. "Tupe?" Ulit ni Trina nang bumaling sa pinsan. "Ang hardinero ni Abuela." Paliwanag nito. Sinulya pa ni Gabriel ang binatang pinag-uusapan bago muling sinalubong ang tingin ng nagtatakang dalaga. "Lagi siyang kinukwento ni Manang Estela sa akin. Minsan siyang kinokontak ko para kumustahin si Abuela." Muling ibinalik ni Trina ang atensyon sa sinasabing hardinero ni Gabriel. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. "Ano ho sa tingin niyo, ma'am?" Balik tanong nito. Natahimik siya at napaisip. Malungkot na sinulya pa ni Tupe ang nakaburol na amo bago itinuon ng atensyon sa apong babae ng matanda. Walang nagbabantay sa kanya rito. Napakurap ang mga mata ni Trina buhat sa narinig. Nang salubungin ang tingin ng hardinero ay para siyang sinusumbatan nito kaya itinaas niya ang muka. "Pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa abuela ko." Matapang niyang sagot. Naghinang ang mga mata ng dalawa hanggang sa bumaling si Tupe kay Gabriel. "Sir Gab, handa na po lahat para sa libing ni Doña Soledad bukas." Pagbibigay alam ng hardinero. "Salamat, Tupe." Tumangulang ang binata bago nagpaalam umalis. Habang naglalakad si Tupe sa gitna ng chapel, ay rinig niya ang mahinang iyak ng dalagang apo ng amo. Sandali siyang huminto at nilingon ito. May kung anong kirot siyang naramdaman sa puso. "Tupe." Paglabas ng chapel ay sinalubong siya ng tiyahin na si Estela. "Nakita mo ba yung mga apo ni Donya?" "Oho, nasa loob ho sila." Seryosong sagot niya. Sayang naman kung kailan sila dumalaw, kung kailan wala na yung matanda. Nanghihinayang ang tono ng tiyahin. Napahinga siya ng malalim. "Halika, may pagkain ako ritong inuluto. Ikaw na magdala, ha?" Hinawakan ni Estela ang pamangkin sa kamay at hinila. Napatingin si Trina sa katabing si Gabriel nang tumunog ang cellphone nito. "Sorry, I have to take this call." Paalam ng pinsan. Tumangulang siya. Na lumabas ito ay inukupahan niya ang silyang nasa harapan at pinagmasdan ang malaking litrato ng abuela na nasa tabi ng kabaong nito. "Ma'am," nilingan niya ang nagsalita at naroon sa tabi niya ang hardinero na may hawak na tray ng pagkain at inumin. "Kumain na muna raw ho kayo." Labas sa ilong na alok nito. "Okay lang ako. Pwede mo na yan ilabas." Malamig na utos ni Trina. Hindi na nagsalita si Tupe at tumalikod na. "Sandali." Napahinto ang hardinero. "Sinong kasama ni abuela bago siya nawala? May sinabi man lang ba siya?" Tanong ng dalaga habang nababasag ang boses. Pareho nilang nilingon ang isa't isa. "Sa kwarto niya namin nadatnan na wala ng buhay si Donya. Wala siyang huling sinabi." "Meron pala." Tila may naalala si Tupe. "Ano yon?" Buong pag-asa na tanong ng dalaga. Hinahanap niya ang mga apo niya. Seryosong sagot ni Tupe na ikinakurap ng mga mata ni Trina. Walang emosyon na pumihit paharap sa kanya ang hardinero at pinakatitigan siya. "Kaso, wala ni isa ang nakaalala sa inyo kay Doña Soledad." "So, what do you mean?" Galit na tumayo si Trina. "Wala naman akong ibig sabihin, ma'am. Kayo ho ito nagtatanong." Tugon ni Tupe. Gigil niyang tinitigan ang hardinerong kaswal na tumalikod. "I hate him." Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang hardinero na yon sa mansyon ng kanyang abuela. Pero unang pagkikita pa lamang nila, kumukulo na agad ang dugo niya rito. Kung paano ito tumingin at magsalita sa kanya, ay parang siya ang pinakamasamang apo sa buong mundo. "Trina." Nagising lang siya nang hawakan siya ni Gabriel sa braso. Sinundan nito ng tingin ang tinitigan niya. "What happened?" "Hindi ko gusto ang hardinero na yon." Sambit niya. Nakahalukip-kip na bumalik sa kinaupuan. "Why?" Umupo sa tabi niya si Gabriel. "Nalaman ko gustong gusto siya ni abuela. You know what?" "What?" Walang gana niyang tanong. Sa kanya lang pinagkatiwala ni abuela yung pinakamamahal niyang garden. At isa pa, maasahan siya sa lahat ng gawain dito sa hasyenda. Pahayag ng pinsan.
Alam nilang pareho kung gaano kamahal at kaimportante sa kanilang abuela ang garden nito. Kaya ang ibig sabihin lang nun ay buo na ang tiwala ng matanda sa binatang yon. Kahit na, ayoko pa rin sa kanya. I guess, we need to rest. Bumalik na muna tayo ng mansyon. Tatawag ako ng tauhan para magbantay dito. I'm okay here. Dito muna ako. Sige. Tumayo na ito at iniwan siya sa chapel. Ilang minuto nang marinig niyang yabag sa loob, agad siya lumingon. At napakunot noon nang makita ang hardinero. What are you doing here? Kailangan daw ng tauhan ni Sir Gab dito. Casual na paliwanag ni Tupe. Wala na bang iba? Ikaw lang talaga? Wala na. Abala sila sa mansyon. Huminto ito sa tapat ng silya niya na agad niyang tiningala. I want to be alone. Doon ka. Itinuro ni Trina ang silya sa kabila at nakahalukip-kip na humarap muli sa litrato ng kanyang abuela. Seryoso naman na inukupahan naman ni Tupe yon. Tahimik siyang tumitig sa kawalan. Hinahanap niya ba ako? Dahan-dahan niyang nilinga ang apo ng amo. Tuwid ang tingin nito sa unahan. Tinatanong ba ako ni abuela? Patuloy nito. Maliit na napangiti si Tupe. Madalas. Tumulo ang luha ni Trina. Ang totoo niyan, litrato mo ang hawak niya nung makita ko siya sa kama niya. Tuluyan na lukot ang mukha ng dalaga at tahimik na umiyak. Nagsisisi siya. Sana sa halip na inalaan niya ang oras sa pagsasaya, ibinigay niya yon sa pinakamamahal niyang abuela. Sa paglinga sa katahimikan ni Tupe ay nasulyapan niya si Trina na nakatulog na sa silya. Tumayo siya at lumapit sa dalaga. Siguradong masaya na si Doña Soledad ngayon na nandito ka. Alalay ni Gabriel si Trina habang nasa harap ng puntod kung saan nililibing si Doña Soledad. Parehong umiiyak ang magpinsan habang unti-unting umaalis sa mga nakipaglibing. Let's go, Az. I know it's early, pero kailangan na natin makabalik ng Maynila. Kausap ni Gabriel sa kanya. Nang pumihit ay may lumapit sa kanilang isang babae na porma lang suot at tila kaedad lang nila. Miss Trina Ann Fontanilla, I'm Mr. Gabriel John Fontanilla. I'm Attorney Prima Garcia, Mrs. Soledad's lawyer. Gusto ko sanang i-discuss sa inyo ang last will ng lola ninyo. Will? Ulit ni Trina. Yes. And kailangan nandoon kayong dalawa. Seryoso nitong sambit. Nagkatinginan silang magpinsan. Akma na sana silang hahakbang nang magsalita muli ang abogado. And you need to come with us, Mr. Christopher Mercado. Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Tupe na nakatayo lang sa gilid. Ako po? Yes, Mr. Mercado. Ngumiti pa ang lawyer bago tumalikod. Sumunod naman sina Trina at Gabriel. Pero nagawa palingunin ng dalaga ang hardinero na nagtatakang sumunod sa kanila. Dahil dalawa lang kayong apo na naiwan ni Mrs. Soledad, she left all her assets and property sa inyo. Formal na simula ng abogado. Mr. Gabriel John Fontanilla, nakasulat dito sa dokumento na ipinapamana sa inyo ng iyong lola ang sugar factory niya sa San Jose, ang bangko sa parehong bayan at ang 5 residensya sa Maynila. Napahinga si Gabriel sa pagkabigla. Hindi makapaniwala ang anyo dahil sa narinig. At sa iyo naman, Miss Trina Ann Fontanilla. Nahigit ni Trina ang hininga. Wala siyang inaasahang ipapamana ng kanyang abuela. Dahil wala naman siyang interes sa yaman na meron nito. Pero kung may gusto man siyang maiwan sa kanya, ito ay ang mansyon, kung saan siya lumaki at maraming alaalang meron sila na maglola. Sa iyong mapupuntang Soledad Mansion, dagdag ng lawyer na nakapagpangiti sa kanya habang may luha. Thank you, attorney. Naiiyak niyang pasalamat. Napatingin naman sa sarili si Tupe. Hindi niya alam kung bakit ipinatawag siya ng abogado. Hindi naman siya apo para pamanahan ng amo. Kaya bakit kailangan narito siya? Salamat. Aalagaan ko ng mabuti ang mansyon na to Pero, natigilan si Trina sa pagpapasalamat at napaangat ang magkabilang kilay na magsalita muli ang lawyer. Mapapasayo lang ang mana kapag pinakasalan mo ang hardinero na si Christopher Mercado. Awang ang labi niya. Ganun na rin si Tupe. Agad nagkatinginan ang dalawa. What? Napatayo sa gulat si Trina. Kasal? Pakakasalan ko siya? Kunot na noon niyang mga tanong. Attorney, bakit ho ako? Singit naman ni Tupe na dahan-dahan tumayo. Well, yun ang nasa last will ni Doña Soledad.
Si Christopher Mercado ay kailangang pakasalan ng apo niyang si Trina Ann Fontanilla para mamana ang mansyon. Pahayag nito, muli nagtagpo ang mga mata nila ng hardinero. Hindi ko siya pakakasalan. Siguradong wika ni Trina. Hindi talaga. Sagot sa kanya ni Tupe na mas ikinabanas ng mukha niya. Parang ikaw pa ang dehado ha? Humarap siya sa direksyon nito. Ma'am, mawalang galang na ho. Pero hindi ako magpapakasal sa tulad ninyo. Mukha kayong sakit sa ulo. Diretsyong sagot ni Tupe. Natawa sa pikon si Trina. At hindi rin ako magpapakasal sa hardinero lang. Kusa siya natigilan na makitang napakurap ang mga mata ng binata. Hindi yata inaasahan ang sasabihin niya. Sandaling naghinang ang mga mata nila at ramdam ni Tupe ang pagkapahiya. Dahan-dahan namang itinikom ng dalaga ang kanyang labi. Attorney, may ibang paraan pa ba? Singit ni Gabriel sa hayagan nilang pagtutol. Sinamsam ng lawyer ang mga dokumento at kinuha ang bag bago tumayo. Wala nang ibang paraan. Kung hindi siya magpapakasal, hindi mapapasa kanya ang mana. At nakalagay dito, kung hindi yun magagawa ng apo niya, mapupunta ang mansyon sa charitable institution. Hindi pwede mangyari yon. Salungat ni Trina, ngumiti sa kanyang abogada ng kanyang abuela. Kung yun naman pala, kailangan mong pakasalan si Mr. Christopher Mercado. Ganun lang kadali, Miss Fontanilla. Nahampas ng dalaga ang mesa na magkasunod na lumabas ang lawyer at si Tupe. Tumayo ang hindi makapaniwalang si Gabriel at inarap siya. Anong gagawin mo ngayon, Kaz? Problemadong humarap siya rito. Hindi ko pwedeng ibigay ito sa kung sino, Gab. Maraming alaala si abuela sa mansyon. Ganun na din ako. So, pakakasalan mo si Tupe? Bakit ko siya kailangang pakasalan? Desmayadong tanong niya. Napapikit si Gabriel. Okay, mas mabuti siguro na mananatili muna tayo dito hanggang sa makapagdesisyon ka. Linta niya nito, naiiyak na hinagod naman ni Trina ang kanyang buhok. Ano? Naroon si Tupe sa kusina kasama ang kanyang tiyahin na si Estela. Nakaupo siya at magkandaupan ang dalawang palad na nasa ibabaw ng mesa. Ipinaalam niya rito ang nasa laswil ng matandang amo nila. Kailangan kang pakasalan ni Ma'am Trina para mamana niya ang mansyon? Ulit nito. Oo, Chang. Pero sa dinami-rami, nagtataka ako kung bakit ako. Siyempre, gusto ko ni Doña Soledad para sa apo niya. Bukod sa gwapo ka, pamangkin, mabuti kang tao at saksi si Doña roon. Kaya bakit ba problemado ka? Ayaw mo ba kay Ma'am Trina? Seryosong tinignan niya ang tiyahin. Maganda si Ma'am Trina. Hindi ako magkakagusto sa katulad niya. Putol niya at napatiimbagang na maalala ang pagmamaliit nito sa kanya. Gigil na tinungga ni Tupe ang baso ng tubig. Hanggang sa mapasulyap sa nakabukas na pinto, agad niya naibuga ang laman ng tubig. Ma'am Trina? Bulalas ni Estela. Tipid ang ginawang ngiti ng dalaga bago sinulyapan ang binatang punas-punas ang bibig. I need to talk to you. Seryosong wika niya kay Tupe, pagkatapos tumalikod din. Tinapik ni Estela ang pamangkin. Sundan mo na si Ma'am. Utos nito na halos ipinagtulakan siya. Nakahalukip-kip si Trina habang nasa malawak na garden ng kanyang abuela. Ano hong kailangan nyo? Umikot siya nang marinig ang boses na yon. At napakurap siya nang magtagpo ang mga mata nila ni Tupe. Tinawag niyo ba ako para makipagtitigan lang? Tanong nito, kaya lang siya natauhan. Nilinis sandali ng dalaga ang lalamunan at iniwas ang mga mata rito. Kung wala kayong sasabihin, mauna na ako. Sandali. Natigilan si Tupe na natiling nakatalikod. Nakapag-isip na ako. Ayoko mawala ang mansyon ni abuela, kaya pakakasalan na kita. Nakangising humarap ang binata na ikinatigil niya. Kung pumayag ka, tingin mo, utang na loob ko yon? At dahil pumayag ka, dapat magpakasal na tayo? Sarkastiko nitong tanong, matigas na napalunok si Trina. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Kahit hardinero lang ako, may karapatan akong tumanggi. Ayoko magpakasal sa'yo. Tumalikod na si Tope. Inis niyang ikinuyom ang dalawang kamay. Siya naman ang napahiya sa pagkakataon na to. Sandali, Tope, bumalik ka rito! Dire-diretso naglalakad ang nagtitimping si Tope hanggang sa sumigaw ang dalaga na ikinapako ng kanyang mga paa. Christopher Mercado! Hingal na tawag ni Trina nang habulin ito. Marry me, please! Hindi ko kaya mawala ang mansyon na to. Naglakad siya at huminto.
Iisang hakbang ang layo sa nakatalikod na hardinero. Marahang pumihit si Tupi at tinignan ng dalaga. Pero wala naman tayong nararamdaman sa isa't isa. Katwiran nito. Importante ba yon? Hindi ba't ang abuela ko ang mas mahalaga sa atin ngayon? Sa paghakbang ni Trina ay dumulas ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at nanlalagi ang mga matang babagsak sa hardinero. Nakaabang naman agad ang dalawang braso ni Tupi sa dalaga. Na mapayakap ito ay siya naman ang nawalan ng balanse at napahiga. Napangiwi siya habang nakapikit dahil tumama ang ulo at likod niya sa sahig. Marahan naman nagmulat si Trina at lumaki ang mga mata nang makita kung saan nakadikit ang labi niya. Hindi siya makagalaw hanggang sa magmulat si Tupi, otomatiko nagtagpo ang tingin nila. Bumaba ang tingin nito sa labi nilang magkadikit. Natatarantang inilayo ni Trina ang labi at bumangon mula sa pagkakaibabaw dito pagkatapos ay nagtitili. Takantaka naman na bumangon si Tupi habang tutop ang labi. Pinagod niya ng tingin ang dalaga nagpapapadyak at parang mangingisay pa. Ikaw ang may kasalanan. Paninisi niya rito na akman lalapit. Huwag kang lalapit! Napahinto siya nang gigil siyang itinuro ni Trina habang magkadugtong ang mga mata nila. Nasaan na magnanakaw? Lumabas na natatarantang si Estela mula sa kusina hawak ang walis tambo. Kasunod nito ang ilang pang tauhan ng mansyon. May nangyari ba? Usisa naman ni Gabriel na lumabas din sa garden mula sa sala. Nananatiling nagtitigan sina Trina at Tupi. Papakasalan ako ni Tupi dahil hinalikan niya ako. Natahimik ang lahat at natuon ang atensyon sa hardinero. Anong sinasabi mo? Tanong ng binata. Ikaw ang first kiss ko at ang sabi ko noon ang unang humalik sa akin ang dapat na mapapangasawa ko. Kaya Gabriel, lakas loob na bumaling si Trina sa pinsan. Please, call Attorney Prima. Siya na rin kamo mag-ayos ng wedding namin ni Tupi. Bye. Mahabang lintanya niya at pasimple ang pagmamadali na umalis. Naka-schedule ng wedding niyo sa town hall tomorrow at dahil rush ang lahat, wala pang venue for reception. Kahit wala ng reception, kailangan lang namin ng witness sa kasal. Casual na putol ni Trina sa lawyer. Nakataas ang kilay na sinulyapan ito ni Tupi na tahimik na nakikinig sa isang tabi. Kapag bakasal na kami, guaranteed ba na mapapasakin na ang mansyon? Dagdag ng dalaga. Malalaman mo rin, Miss Fontanilla. But for now, go to sleep para maganda ka bukas sa wedding day mo. Tumayo na ang abogada. Ihatid ko na po kayo, attorney. Ani ni Tupi na ikinalingon ni Trina rito. Nanliliit pa ang mata niya nang makitang ngumiti pa rito ang hardinero. Napahirap na lang siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Trina? Hindi ka nasasama sa akin pabalik? Kaharap niya ang pinsan sa pinto ng mansyon. Pabalik na ito sa Maynila habang ang dalaga ay nagdesisyon na maiwan. Kailangan ako ng mansyon at bukas na rin ang kasal ko. Sorry kung hindi ako makaka-attend. Kailangan ko na rin ayusin ang mga naiwan na properties ni abuela. I understand. Isa pa, hindi naman tunay na kasal yon. Natigilan sa paglalakad si Tupi nang marinig yon. Papasok sana siya sa loob nang maabutan ng magpinsan. Nagkatinginan sila ng dalaga. Inarapan siya nito bago muling bumaling kay Gabriel. Ingat ka sa pagdadrive. Sandali sila nagyakap bago ito naglakad papunta sa kotse. Ikaw na munang bahala kay Trina. Napatingin si Tupi sa nakalahad na palad ni Gabriel. Ngumiti ito at pumulong. I'm sure mahihirapan ka sa kanya. Pero alam ko na may nakitang special sa iyo si abuela, kaya ikaw ang napili niya. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Tanong na nakahalukip-kip na si Trina. Bumaba ng ilang baitang na hagdan ng entrada ng mansyon. Agad na nakangiti lumayo si Gabriel kay Tupi na nakahawak pa rin sa kamay nito. Wala naman, binilinan ko lang ang future cousin-in-law ko. Pagbibiro ng pinsan bago tuloy ang sumakay sa sasakyan nito. Napatingin si Trina kay Tupi. Hoy, bakit hindi mo hinatid si Gabriel? Pero si Attorney Prima, inihatid mo pa yata hanggang bahay niya. Pasaring niya. Maliit ang kunot noon nito na bumaling sa kanya. Ano naman ngayon sa'yo, kahit ihatid ko pa si attorney sa bahay nila? Kaswal ito nilayasan siya. Lumaki ang mga mata ng dalaga sa inis. Ano sabi mo? Tupe, bumalik ka rito. Lagi mo na lang akong tinatalikuran. Pero hindi natitinag sa paglalakad ang binata. Nakatalikod pa nitong itanaas ang kamay para kumaway. Tupe, bukas na ang kasal natin. Huwag ka malilate. Bilin niya bago nagpapadyak sa inis. Kabababa lang ng hagdan ni Trina. Suot ang puting bestida kinaumagahan.
Wala siya naabutan sa malawak na sala. Nasa na ba lalaking yon? Dapat nandito na siya. Kausap niya sa sarili at irital lumabas ng mansyon. Natigilan siya sa paglalakad nang mula sa paggugupit ng halaman sa garden ay tumayo si Tope. Hirap siya napalunok na makita ang hubad at mabato nitong katawan. Ma'am, ang ganda naman po ng suot niyo. Doon lang nagising si Trina at nang lumingon ay naroon ang manghang-mangha na si Manang Estela. Hinagod siya ng tingin nito kaya hindi sigurado napansin kung nasaan ang atensyon niya. Manang, pakihanda po ang kotse, magpupunta kami ngayong araw sa bayan. Bilin niya bago nilapitan ng binatang hardinero. Hoy, bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong niya rito. Nangiisang hakbang na lang ang layo niya kay Tope ay natigilan siya. Nakayuko ang binata habang nagpupunas ng pawis sa noo gamit ang likod ng palad nito. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. May tatapusin pa ako rito sa garden. Talaga mas uunahin mo pa yan kaysa sa kasal natin? Inis na sambit ni Trina ng matauhan. Napakunot noo si Tope. Pinagtagpo naman ng dalaga ang mga mata nila habang nakahalukip-kip. It's our wedding day, and yet you're here, working na parang normal itong araw. Patuloy niya. Ngayon na ba yon? Tanong nito bago nilagay sa isang tabi ang hawak na malaking gunting. Isinuot ang lumang t-shirt at sinulyapan ang babaeng apo ng amo. Halika na. Tumalikod na si Tope. Sandali, ganyan ang itsura mo? Hindi ka malang ba magbibihis ng maayos? Seryoso lumingon ang binata kay Trina. Bakit? Hindi naman yung totoong kasal, di ba? Natigilan siya at gigil na napahinga. Lalo nang maalala ang sinabi niya sa pinsan na sigurado siyang narinig nito. Ang tagal naman. Reklamo niya habang nasa labas ng kotse. Inihintay ang binatang pilit niyang pinagbihis ng maayos at formal. Pamangkin, halika nga rito. Hinablot pa ni Estela ang braso ni Tope at inayos ang suot nitong polo at ang hawi ng buhok. Walang gana naman na nakatindig ang binata. Ayusin mo naman ang itsura mo, kasal ang pupuntahan mo, hindi pa mamaalam. Puna nito. Naghihintay na si Ma'am Trina, tara na ho. Sagot lang niya at naglakad na. Sa pag-ikot ni Trina ay natigilan siya nang makita ang binata. Bagay na bagay dito ang suot na polong puti at maong na pantalon. Inosente ang gwapo mukha ng hardinero at bagay na bagay ang pagiging moreno. Napakunot noo si Tope dahil tulala ang apo ni Doña Soledad habang awang ang labi. Ano? Aalis pa ba tayo? Napaigtad si Trina nang pumalakpak sa harapan niya ang binata. Agad niyang isinara ang bibig at tumiwas ng tingin. Napangiti naman si Tope. Pangit ba lahat ng lalaki sa Maynila para matulala ka sa akin? Mayabang na tanong nito. What? Ako tulala sa'yo? Itinuro niya pa ang sarili sa kinakabahang boses. Opo ma'am, kulang na lang pasukan ng langaw yung bibig niyo. Inis na iniwas niya ang mukha nang akmang hahawakan siya nito. Tigilan mo nga ako, halika na, magpakasal na tayo. Naunang tumalikod si Trina at hindi napigilan ang ngiti. Naiiling naman na sumunod ang binata. Sa munisipyo sa bayan huminto ang kanilang kotse. Nauna siyang bumaba, kasunod si Tope. Sandali siyang huminto sa pagmamadali sa paglalakad at nilingon ito. Tope, hinarang nito ang dalaga. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Hindi naman sumagot si Tope. Nagulat siya na lumapit ang dalaga. Inayos nito ang suot niyang polo. Ganon na rin ang buhok niya. Pagkatapos ay pinakatitigan siya nito. Hindi naman ganon kahirap ang gagawin mo. Maganda naman ako. Kaya huwag kang umarte na ikaw pantalo. Sa'yo ako nag-aalala. Seryosong natigilan ng dalaga. Ayoko ang katulad mo. Magpakasal lang sa isang hardinero. Pinagmamasdan ni Trina ang malungkot na si Tope. Miss Fontanilla at Mr. Mercado, naghihintay ng alkalde sa loob para sa kasal nyo. Tawag ng abogado na si Prima. Marahang ibinaba ni Trina ang kamay at nilingon ito. Papasok na. Tugon niya bago lumingon kay Tope. Hinawakan niya ang palad ng binata at ngumiti. Don't worry about me. Halika na, magpakasal na tayo. Hinila niya ito papasok ng munisipyo. Si Attorney Prima at dalawang empleyado ng munisipyo ang kasama nila bilang witness sa kanilang civil wedding. Kasalukuyan sila magkaharap habang tinatanong ng alkalde. Ikaw, Trina Ann Fontanilla, tinatanggap mo ba si Christopher Mercado bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Sinalubong ni Trina ng tingin ang hardinerong kaharap. Yes, Mayor. Hindi naman alam ni Tope kung bakit ramdam niya ang pagluwag ng dibdib. Ikaw, Christopher.
Tinatanggap mo ba si Trina bilang yung kabiyak? Sa lungkot at saya? Sa hirap o ginhawa? Pinagmasdan niya ang apo ng amo. Nangungumbinsi ang mga mata nito na hindi niya matatanggihan. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at sinulyapan ng alkalde. Opo, tinatanggap ko po. Napangiti si Trina at sinulyapan ang kamay niyang hawak ni Tope. Kung ganon, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Huminto ang tibok ng puso ng dalaga nang salubungin ng kaharap ang tingin niya. Marahan siya nitong hinila at kinabig sa bewang. Nang ihilig ng binata ang muka, ay ipinikit niya ang mga mata. Isang magaan na halik ang idinampi nito sa kanyang labi. Nagmulat lang siya nang marinig ang palakpakan ng tatlo nilang witness. Tinignan niya si Tope. May ngiti ito sa labi nang bitawan siya. Ano na mangyayari ngayon, attorney? Tanong ni Tope habang palabas sila ng munisipyo ng mag-asawa. Sa mansyon na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Formal na wika nito. Pinagbuksan ni Tope ng pinto ang abogada. Napatingin naman si Trina sa dalawa. Unang umalis ang kotse ni Prima. Nilinga siya ng asawa na nakatapat sa kanilang sasakyan. Hindi ka ba sasabay? Tanong nito. Umirap siya at naglakad. Huminto pa siya sandali sa tapat na nakasaradong pinto. Nagtataka naman si Tope dahil hindi siya nakilos. Hindi mo malang ba ako pagbubuksan? Tanong niya nang lingain ito. Anong silbi ng mga kamay mo? Tugon nito bago sumakay sa passenger seat. Naiwan siyang inis na nakangiti bago pumasok sa backseat. Now, attorney, mapapasakin na ba ang mansyon? Saad ni Trina na makaupo sila sa sala. Naroon ang nakangiting abogada na masikan na inis niya sa hindi malamang dahilan. Well, hindi ko pa masasabi. Napakunot noo siya sa isinagot nito. Inis na sinundan ng tingin ang abogadang tumindig. What do you mean? Hindi pa? Puno ng pagtataka ang kanyang anyo. Ayon sa last will ng abuela mo, magiging formal lang na mapapasa iyo ang titulo at lahat ng papeles ng Soledad Mansion kung magkakaroon kayo ng anak ni Mr. Mercado. Napakunot noo si Tope, nakakapasok lang ng sala buhat sa narinig. Totoo ba yun, attorney? Seryosong tanong niya. Yes. Bukod sa gustong siguraduhin ni Doña Soledad na magkakaroon ng magandang buhay ang apo niya sa tuhod, she also want to make sure na may magmamana na anak niyo ng hasyenda. Patuloy nito, natahimik ka mag-asawa. Yun na lahat ng laman ng last will ni Mrs. Soledad. Balitaan niyo na lang ako kapag may laman na ang tiyan ni Mrs. Mercado. Dagdag ni Prima at umalis. Naiwan si Trina na may sarkastikong ngiti sa labi. Inis siya lumingon pero nagkatingin na sila ni Tope. Nanghinang ang mga mata nila. At natanong niya ang sarili, kailangan niya ba talagang gawin yon? Ang magdala ng anak na galing sa lalaking sa papel lang niya masasabing asawa? Akma itong magsasalita nang tumalikod siya. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdan. Malalim ang pinakawalang hininga ni Tope. Lumabas siya ng bahay. Nabitin ang mga paa niya nang makita ang kotseng hindi pamilyar. May bumaba mula roon na isang babae. Hindi ko inaasahan na maganda pala ang mansyon nila. At sinong gwapong lalaking to? Ibinaba pa ng babae ang suot na sunglasses at hinagod ng tingin si Tope. Mawalang galang na ho. Sino ho kayo? I'm Colleen, Trina's best friend. Sinulyapan niya ang nakalahad nitong kamay. Samantala, nakasimangot na nakaupo si Trina sa kama sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya makapaniwala na kailangan pa magkalaman ng kanyang tiyan para tuluyang makuha ang mansyon. Ma'am Trina, katok ni Tope sa pinto niya. Stop bothering me, hindi ko gagawin yon. Singhal niya pero patuloy pa rin ito sa pagkatok. Galit niyang binuksan ang pinto. I told you, hindi ko May bisita ka sa ibaba. Seryosong putol nito. Bisita? Sino? Nagkipit balikat ang hardinero. Trina! Sa pagbaba ng hagdan ay nakita niya si Colleen. Agad sila nagyakap nito. May maliit na ngiti naman si Tope habang nasa likuran ni Trina. Bakit hindi mo sinabi na darating ka? I came here to surprise you. Sagot ng kaibigan na humarap sa kanya hanggang sa sulyapan nito si Tope na nakapaglaho ng kanyang ngiti. Pero ako pala ang masusurprise sa gwapong taga-mansyon. Malagkit ang tingin ng kaibigan niya rito kaya mabilis niyang hinila ang hardinero at tumabrisyete rito. Hey, off-limits ang asawa ko. Pauna niya agad. Asawa? Gulat na bulalas ni Colleen. Mayaban niyang itinaas ang kamay kung saan naroon ang singsing sa daliri. Pagkatapos nilinga ang katabi. Itaas mo rin yung sayo. Utos niya rito pero hindi kumikilos si Tope. Kaya siya na mismo ang nagtaas ng kamay ng asawa para ipakita ang wedding ring nila.
Marami kang ikukwento sa akin. Kinikilig na wika ng kaibigan. Nasaan na ang gamit mo? Ako nang kukuha. Tinignan niya si Tope na casual na inalis ang pagkakalawit ng kanilang mga braso. Dalhin mo yan sa kwarto ko. Bilin ni Trina. No, I mean sa isang guest room pala. Ang gamit mo, dalhin mo sa room ko. Bawi niya pa na nakapaghinto kay Tope. Narinig na lang ni Tope ang pag-akyat ng dalawa sa itaas. Sinundan niya ng tingin ang asawa at hindi napigilang ngumiti. Ay, volunteer. Ako na lang ipalit mo sa pwesto mo. Itanaas pa ni Colleen ang kamay. Inis na tinignan ito ni Trina. I'm telling you, hindi madaling mapunta sa sitwasyon ko. At ako pa talaga na best friend mo, ang inahas mo ha? Piko niyang sagot sa kaibigan na nakaupo sa kama niya. Di ba ang sabi mo ayaw mo magkaanak sa asawa mo? Natigilan sila nang may kumatok. Sumilip sa likod ng pinto si Tope. Naiakyat ko na yung gamit ni Ma'am Colleen, Ma'am Trina. Anong Ma'am Trina? Inis niyang tanong na nakapagtawa kay Colleen. Nagkatitigan sila mag-asawa. Asawa mo ako, nakalimutan mo agad? Tanong ni Trina. Hindi ito sumagot. Sa halip, itinaas ang hawak na bag. Heto na ang mga gamit ko. Napatitig si Trina kay Tope. Dito ako. Dito ka. Hinampas niya ang magkabilang pwesto ng malaking kama. Tumango ang asawa at doon kaswal na nagtungo. Pinagmamasdan naman ito ni Trina. Matutulog ka na agad? Tanong niya kay Tope. Ano pang gagawin ko sa oras na to? Maaga pa ako magigising para intindihin ang garden at ang mga tanim. Sagot nito habang nakapatong ang braso sa ibabaw ng noo. Ang bait mo naman masyado. Sige na, matulog ka na. Napakunot noo si Tope na marinig ang pagsarado ng pinto. Agad siyang bumangon habang nagtataka. Saan naman siya pupunta? Alangan ang pagdiretso ni Trina at Colleen sa loob ng isang bar. Maliit lang yon. At malaki ang kaibahan sa bar sa Maynila pero mapagtsatsagaan na nila. Umupo sila sa isang pwesto at nagtawag ng waiter. Buti pinayagan ka ng asawa mo. Wala naman siya magagawa. Tugon niya at ngumiti. Ang swerte mo naman. Pag uwi mo agad dito may gwapo ka ng asawa. Sana katulad ng abuela mo ang lola ko. Maktol ni Colleen. Mayabang siya nagkibit balikat. Dahil may pagmamalaki naman niya talaga si Tope. Let's cheers to your future husband. Itanaas niya ang baso. Nakangiti naman na sumunod ang kaibigan. Bumalikwas si Tope mula sa pagkakahiga. Sinulyapan niya ang katabing kama. Wala pa rin ang asawa. Lumabas siya ng silid at bumaba sa tahimik na mansyon. Napakunot noo siya nang makita ang kotseng parating. Manong Rico. Bati niya sa driver. San ho kayo galing? Hinatid ko ho si Ma'am Trina at si Ma'am Colleen. Nanatili siyang nakakunot noo. Nagpahatid ho kasi si na Ma'am sa bagong bukas na bar sa bayan. Napapikit siya sa narinig. Ako mang maglalakad na ang matanda nang pigilan niya. Pahiram ho ng susi. Huminto sa pagsasayaw ang mga kabataan sa gitna ng dance floor. Naiwan doon si Trina at Colleen na enjoy habang magkaharap. Hinawi ni Tope ang kortina at napapikit siya nang matamaan sa mata ng makukulay na mga ilaw. Nang maglakad ay bumungod sa kanya ang mga lalaki na sa isang pwesto lang nakatitig. Gigil siya na pahinga nang makita si Trina kasama ang kaibigan nito na sumasayaw. Aray! Napatingin si Trina sa humablot sa braso niya. Napakurap siya na makita ang asawa. Halika na. Sandali, ano pa? Hinila siya nito paalis doon. Kasunod naman nila si Colleen. Tope, ano pa? Natigilan sila nang humarang ang isang lalaki. Nakita mo na, ayaw sumama sa iyo ng babae. Bakit pinipilit mo? Tanong ng estranghero. Tumiim ang bagang ni Tope. Oo nga, tsaka binitin mo kami sa panonood sa kanya. Sundot ng isa na sinulyapan si Trina pero otomatiko siyang humarang dito. Umalis kayo sa daan. Matigas niyang wika. Iwan mo muna yung babae na yan. Utos sa kanya ng lalaki. Nagtitimping lumapit si Tope sa mga ito. At tumingin ng tuwid sa mga mata ng mga bastos sa harapan nila. Bakit ko iiwan sa inyo ang asawa ko? Tanong niya. Natahimik ang mga lalaki bago nagtawanan. Asawa mo tong babaeng to na taga Maynila? Sigurado ka? Sarkastikong patuloy pa ng isa. Si Trina ang lumapit dito. Don't talk to my husband that way. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya at hinila siya palapit. Pero mabilis nakakilos si Tope. Kinabig agad ang tiyan niya palayo at tinulak ito. Muli siyang hinila ng asawa palabas hanggang sa makasakay ng kotse.
Binitawan ni Tope ang braso ni Trina na makarating sa loob ng kwarto ng mansyon. Pareho silang hinihingal. "And what do you think you're doing?" Tanong niya rito. Piko ng gwapo mukha nito nang humarap sa kanya habang nakapamewang. "Anong ginagawa ko? Alam mo ba kung anong oras na? At bakit nasa katulad ka ng lugar na yon?" Galit nitong sagot. "Alas 10 pa lang." "Kahit na." Napaatras sa mukha niya nang sumigaw ito. "Tignan mo nga yung suot mo. Gusto mo bang pinagtitinginan kanila? May asawa kang tao." Kusa natigilan si Tope na matitigan ng asawa. "Kung yun ang concern mo, kahit sino pa lumapit sa akin na lalaki, sasabihin ko kasal na ako." Casual na tugon ni Trina. "Kahit hardinero lang ako?" "Oo." Tuwid na sagot ng kaharap. Napakurap ang mga mata ni Tope. Doon lang tila bumaba ang nasa dibdib nito. "Kaya wag ka na mamatay sa galit dyan." Mabilis siyang tumalikod para maiwasan ang mga mata ng asawa. Iika-ika siyang umupo sa kama at hinubad ang suot na heels. "Ang bilis-bilis mo maglakad, ang sakit tuloy ng paa ko." Natigilan sa pagrereklamo si Trina nang umupo sa ibaba niya ang asawa. Ramdam niya ang tensyon nang lumapat ang palad nito sa kanyang paa. "Ano ba?" Iniwas niya yon. "Bakit?" Inosenteng tanong nito nang tingalain siya. Muli nitong kinuha ang isang paa niya. Maingat niyang hinubad ang isa pa niyang suot na heels bago tumayo. "Huwag mo sabihin na matutulog ka ng ganyan ng suot. Magpalit ka ng damit." Utos nito at lumabas. Naiwan may maliit na ngiti si Trina. Bitbit ni Tope sa kamay ang platito na may baso ng gatas. Marahan niyang binuksan ang pinto at kulang na lang mahulog ang bitbit niya nang makita ang nakatalikod na asawa. Dahan-dahang itinataas ni Trina ang tirante ng kanyang bestidang pantulog bago lumingon. "Bakit ka nakatalikod?" Tanong niya nang makita si Tope. Marahan nitong humarap na ikinakunot noon niya. "Bakit?" Nakita niya ang pagkabalisa nito. "Bakit hindi mo sinasarado ang pinto kapag nagbibihis ka?" Nanginginig na tinig ng asawa. Hindi naman niya alam ang isasagot. Dahil lumabas naman siya na suot na ang bestida, inayos niya lang ang pagkakasuot. Kunwaring tinignan niya ito na nakakaakit. Ngumisi lang si Tope. "Hetong inumin mo, hindi alak." Inabot nito sa kanya ang baso ng gatas. Napangiti siya na makita ang panginginig ng kamay nito. Natigilan si Tope nang haplusin ni Trina ang kanyang braso. Nagtama ang mga mata nila. Mabilis niya yun iniwas. "Ano bang ginagawa mo?" Natawa lang ito. Tila walang epekto ang kalokohang ginagawa niya. "Matulog ka na nga." Tumalikod na ang asawa bago nagtungo sa kama. Natatawan tinungga ni Trina ang baso ng gatas. Pagkatapos ay humiga na rin. Walang kagalaw-galaw si Tope habang nakatalikod at nakatagilid. Hanggang sa lingunin niya ang asawa, dahan-dahan siyang bumangon at tinabingan ito ng kumot. "Gising." "Ano ba?" Kinukusot-kusot ni Trina ang mga mata bago magmulat siya at ang gwapong asawa ang una na bungaran niya. "Bangon na." "Inaantok pa ako." Dumaba pa siya sa kama. "Ang ganda ng araw dito sa mansyon, tapos nariyang ka at nakahiga. Bumangon ka na." "Inaantok pa nga ako." Napasigaw siya nang maramdaman ang pagangat niya sa ere. Nang magmulat siya, ay buhat siya ni Tope. "Anong ginagawa mo?" "Kagabi, ganadong-ganado ka sa pagsayaw. Siguradong magagamit natin ngayon ang liksi mo dito sa mansyon." "Tope, ano ba?" Tili ni Trina habang buhat siya nito pababa ng hagdan. "Trina, iba ka talaga. Nung nagsabog ang swerte sa mundo, nasa first row ka." Inggit na saad ni Colleen na lampasan nila sa ibaba ng mahabang hagdan. Ibinaba siya ni Tope sa garden. "Ano ba ginagawa natin dito?" "Tumulong ka rito. Alisin mo lang ang mga patay na halaman para mataniman ulit." "What?" Inabot kay Trina ng asawa ang maliit na gunting. Nakasimangot na pinanood niya itong linisan ang ilang mga halaman. "Kilos na." Untag ni Tope. Padabog siyang umupo at naggupit-gupit kunwari. "May lakad kami ni Colleen. May butik daw na malapit kaya pupuntahan namin." "Magsasayang ka lang ng pera. Sa tingin ko marami ka naman damit. Bakit bibili ka pa?" Inis niya ito nilingon. Padabog na binitawan ng gunting. Ano naman sa'yo? Kesa naman dito, ang sakit sa balat ng sikat ng araw. At tama ba nandito ako habang nakasuot ng night dress?" Tiningala ni Tope ang tumayong asawa. "Ayoko na." Napailing na lang siya at sinundan nito ng tingin. "So, how was your night as a wife, Trina?" Makahulugan na tanong ni Colleen habang nasa labas sila.
Hinihintay ang kotse na maghahatid sa kanila sa butik. Stop it, wala nangyari. Kaya naman pala galit ka. Nagsalubong lang ang mga kilay niya. I'm just wondering, kung itutuloy mo talaga yung nasa last will ng abuela mo. Humarap ang kaibigan sa kanya. Napakurap ang mga mata ni Trina. Ibibigay mo talaga ang sarili mo para mamana tong hasyenda? Napaisip siya hanggang sa banggain siya nito sa balikat. O baka naman handa ka nang ibigay yung sarili mo sa kanya dahil may gusto ka na sa asawa mo? Tukso nitong tanong. Ano bang pinagsasabi mo? Umuwi ka ng alas 4. Magkasunod sila lumingon sa boses na yon. Naroon ang seryosong asawa niya. Huwag kayong magpapaabot ng dilim sa daan. Dagdag na bili nito. Yes po, Habi. Sagot na nangangarap na si Colleen. Otomatikong siniko ito ni Trina. Itinaas ang noo para sumagot. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Bye. Agad siyang pumaling sa dumating na kotse. Hinila niya lang sa kamay ang kaibigang pinagpapantasyahan pa rin ang kanyang asawa. Inis na sinundan na lang ng tingin ni Tope ang sasakyan. Nakikita niya ang malaking pagkakaiba nila mag-asawa at nalulungkot siya dahil doon. Pamangkin, heto ang tubig. Kumusta kayo ni Trina? May apo na ba ako? Halos masamid siya sa tanong na yun mula sa tiyahin. Chang, wala naman masama roon dahil mag-asawa kayong dalawa. Seryoso nitong sabi. Tumitig siya sa kawalan. Ayaw mo ba magkapamilya? Hardinero lang ho ako. Ano naman ngayon ang problema? Chang, alam ko naman ho na nagpakasal lang siya para sa mansyon. At ayokong gumawa siya ng bagay na labag sa loob niya. Paliwanag ni Tope. Tingin mo ba may pag-asa na maging tunay kayong mag-asawa ni Trina? Napatitig siya sa kanyang tiyahin. Paano na yung mansyon? Tanong ni Colleen nakaharap niya sa isang coffee shop. Hindi ko alam. Maikling sagot ni Trina na tumanaw sa di kalayuan. Hindi attracted sa'yo ang asawa mo? Dahan-dahan niyang sinalubong ang tingin ng kaibigan. Baka hindi kanya type. Humina ang boses ni Colleen nang sabihin yon. Ano pa bang ayaw niya sa akin? Bigla siya nabuiset sa narinig. Hindi ba ang mga probinsyano iba ang standards compare sa mga city boy? Gusto ng mga lalaking lumaki sa probinsya, yung mga mahinhin, simple at matino. Sinasabi mo ba na hindi ako matino? Hindi naman sa ganon. Alam ko naman na kahit maraming nagkakagusto sa'yo, wala kang pinatulan sa kanila. Umirap naman si Trina. Pakiramdam niya, nawawala na siya ng pag-asa. Ano ba gagawin ko ngayon? Problemado niyang wika. Teka nga, nilingan niya ang kaibigan na baka sa boses ang tuwa. Gusto mo na ba ang asawa mo? Dumukwang pa si Colleen sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Gusto mo na nga si Tupe? Ulit ng kaibigan. Of course not. Bakit namumula yung pisngi mo? Hinawakan niya ang nagiinit na mga pisngi at bumaling sa ibang direksyon. I knew it. Mahal mo na si Tupe. Ewan ko sa'yo. Diyan ka nga. Nagmamadaling kinuha ni Trina ang bag at umalis. Naging mabagal ang hakbang ni Tope na may dalang paso ng bulaklak nang makitang parating ang sasakyan. Sandali pa sila nagkatingin na ni Trina na bumaba mula roon. May merienda sa loob. Wika niya. So what? Sagot nito bago pumasok sa loob. Napakunot noo siya. Dahil kung anong sinimangot na mukha ng asawa ay kabaligtaran naman ng kaibigan nito. Ngiti-ngiti itong sumunod kay Trina. Napailing na lang si Tope. Tinapos lang niya ang trabaho at nagtungo sa kwarto pagkatapos. Kumatok siya sandali bago pumasok. Kumain ka na ba? May merienda sa ibaba, sabay na tayo. Nilingan niya si Trina na nakaupo sa kama. Tara na. Alok niya rito. Ayoko, nagda-diet ako. Anong diet? Ang payat mo na nga, baka sabihin pa ng iba, hindi ka iniintindi ng asawa mo. Tinitigan ni Trina si Tope at pinakiramdaman ang kalooban. Ramdam niya ang tila kiliti sa puso nang marinig yon. Halika na. Inilahat nito ang kamay sa kanya. May maliit siyang ngiti nang abutin yon. Bumaba sila sa kusina at pinaghila pa siya ng asawa ng Silya. Kumakain ka ba ng ginataang bilo-bilo? What's that? Nabasa pa ni Tope ang pagtataka ni Trina. Heto. Inilagay niya ang mangkok sa tapat nito pagkatapos ay tumabi rito. Tumalima naman si Trina at alangang sumandok. Abang na abang naman si Tope sa magiging reaksyon niya. Not bad. Ang sabihin mo masarap. Aba, specialty ni Chang Estela yan. Sagot nito bago bumaling sa sariling mangkok.
Doon, pinagmasdan ni Trina ang asawa. Alam niya sa puso na wala siyang alangang ibigay ang sarili rito. Dahil alam niyang bukod sa mapagkakatiwalaan ito, isa itong mabuting lalaki. Tupe? Sabay sila napalingon sa boses na yon. Sino yon? Tanong niya. Sandali. Tumindig ito na sinundan niya. Tupe! Mula sa entrada ng pinto ay isang babae ang sabik na sumalubong sa kanyang asawa. Nanatiling tulala si Trina habang pinapanood ang mga ito. Marie? Bulalas ni Tupe. Oo, ako nga. Who is she? Kunwaring casual na tanong niya. Ako si Marie, first love ni Tupe. Awang ang labi niya at dahan-dahan tinignan ang nakalahad nitong kamay. At ikaw si? Umapresyate siya kay Tupe. Ako lang naman ang asawa niya. Nakangiting pakilala niya. Ito naman ang tila na bigla. Tupe? Sambit ni Marie habang pinagmamasdan ang dating nobyo bago tumalikot at tumakbo. Marie! Tawag ni Tupe na hahakbang pero pinigilan ni Trina ang braso ng asawa. Susundan ko lang siya. For what? Dito ka lang, babalik ako. Marahan nitong inalis ang kamay niya at sinundan si Marie na palayo. Hindi ko gusto ang dating ng bagong karakter na yan, ha? Nanghihinalang wika ni Colleen habang pareho silang nakatanaw mula sa pinto. Paikot-ikot si Trina sa loob ng kwarto. May ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa rin bumabalik si Tupe. Nagdatabog siya nang muling lumabas, pero agad din natigilan nang maabutan ng dalawa sa garden. Nagtago siya sa isang sulok at maingat na pinakinggan ng mga ito. Tupe, totoo ba nakasal ka na? Tanong ni Marie. Tumangulang si Tupe. Umalis lang ako sandali tapos pagbalik ko kasal ka na? Mahirap ipaliwanag, Marie. Pinunasan ni Marie ang mga luha. May kinalaman ba ang pagkawala ni Doña Soledad dito? Tanong nito. Inabot ni Marie ang kamay ni Tupe. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagpakasal ka ba dahil umalis ako? O may iba pang dahilan? Napatingin si Tupe sa kamay ng dating nobya bago napatitig sa suot na wedding ring. Pasensya ka na, Marie, pero kasal na ako. So, ex-girlfriend niya nga. Malungkot na tumango si Trina sa kausap na si Colleen sa loob ng silid nito. Kaya siguro hindi siya attracted sa'yo. Dahil baka may feelings pa siya kay Marie. Hindi ba? Siya ang first love. Kusa natigilan si Colleen na makitang pinunasan niya ang tumululuha sa pisngi. Umupo ito sa tabi niya. Huwag ka nang umiyak. May mga luha niyang sinalubong ang mga mata ng kaibigan. Ang alam ko, nagpakasal ako sa hardinero ni Abuela. Para sa mansyon. Pero bakit pakiramdam ko ngayon, pinagtataksilan ako ng asawa ko? Siguro dahil minahal mo na siya na parang tunay mong asawa. Sad nito na ikinahinto niya. Kasi bakit ka naman masasaktan ng ganyan kung wala ka naman talaga nararamdaman para sa kanya, di ba? Dagdag pa nito, napayuko si Trina. Bumalik si Marie? Seryoso si Tupe habang kaharap ang tiyahin. Hawak niya ang host na nakatapat sa mga halaman. O ano nang gagawin mo ngayon? Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Takang tanong naman niya. Abay unang nobya mo yon. Nakipaghiwalay sa'yo dahil pupunta ng ibang bayan para mag-aral. Tama ang kanyang tiyahin. Si Marie ang una niya naging nobya. Anak ito ng tauhan din ng mansyon. Hindi ito nagtagal sa kanilang lugar dahil pangarap nito na makapagtapos na hindi naman niya pinigilan. May 2 taon na ang nakalipas na maghiwalay sila. At alam niya sa sarili na sa loob ng 2 taon na yon ay unti-unti na siya nakalimot. Magkikipaghiwalay ka ba sa asawa mo? Napatingin agad siya sa tiyahin. Papasok si Tupe ng mansyon na makasalubong ang asawa at kaibigan nito. Saan kayo pupunta? Tanong niya. Sinulya pa ni Trina ang kaibigan. Sa bayan. Let's go, Colleen. Wala si Mang Rico. Kaya ko mag-drive. Putol ni Trina nang humakbang. Napatingin si Tupe kay Colleen na hindi sumunod sa kaibigan. Ano ba? Sambit ni Trina nang may umagaw ng susi sa kanyang kamay. Ipagmamaneho na kita. Nauna na si Tupe. Siya naman ay nilinga ang kaibigan na paakyat ng hagdan. Colleen, hindi ka ba sasama? Basta na lang siyang hinila ni Tupe sa kamay at iginiya sa loob ng kotse. Wala pa rin kumikibo sa kanilang mag-asawa nang makalabas ang sasakyan nila ng mansyon. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Tupe sa kanya. Kung saan sana wala ka. Walang emosyon niyang sagot. Pasensya ka na, mukhang malabo yon.
Sagot nito. Inis niyang nilinga si Tope. Bakit kasi nandito ka? Bakit hindi? Nagsawa ka na ba agad sa mukha ng Marie na yon? Napaseryoso si Tope. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Nagpantik naman ang tenga ni Trina sa narinig. Noong una kay Atty. Prima, tapos ngayon naman sa Marie na yon? Inihinto ni Tope ang kotse bago sinalubong ang tingin niya. Wala kang dapat na ipag-alala sa bagay na yon. Natahimik si Trina. Ibalik mo na ako sa mansyon. Seryosong utos niya nang makabawi. Pumunta tayo kung saan mo gusto. Nawala na ako ng gana. Hindi pa rin kumikilos si Tope, kaya binalingan niya ito muli. Drive! Trina! Dire-diretso siyang bumaba ng kotse nang hindi pa rin ito nagmamaneho. Sumunod naman agad sa kanya ang asawa. Sumakay ka na, hindi pa tayo nakakalayo sa hasyenda. Mahihirapan ka maglakad. Hinawakan ni Tope ang braso ni Trina. Kailan ka pa may pakialam sa akin? Naiiyak niyang tanong. Hindi naman ito nakasagot. See? Pabalyang binitawan niya ang pagkakahawak nito. Hingal na hingal siya na naglalakad pabalik ng mansyon. Sinusundan naman siya ni Tope. Hanggang sa matigilan siya nang makasalubong si Marie. Nagkatitigan sila nito. At doon niya mas naramdaman ang hindi may paliwanag na galit at inggit. Bagsak ang mga balikat ni Tope nang tuloy-tuloy pumasok sa mansyon si Trina. Napahinto siya nang hawakan ni Marie sa kamay. Sinulyapan niya ito. Kailangan namin mag-usap na mag-asawa. Paunan niya rito at sumunod sa loob. May mga luha naglalagay si Trina ng damit sa maleta. Nagtatakang pumasok naman si Tope. Anong ginagawa mo? I'm packing my things. Sagot niya. At saan ka pupunta? Natigilan lang siya nang hilain ng asawa ang maleta niya. May luha niya itong binalingan. Paano ang mansyon? Seryosong tanong ni Tope. Humarap siya ng sarkastiko rito. Tapos na ako dito. Manghihingi na lang ako ng tawad kay abuela for giving this up. Inagaw niya ang maleta na hawak nito. Muli ay pinagpatuloy ang paglalagay ng damit. Paano ako? Mahinang tanong ng asawa na nagpakurap sa kanya. Paano ako, Trina? Dahan-dahan siyang humarap dito. Nandiyan na si Marie. Mapait niyang sagot. Si Marie? Ulit ni Tope. Hindi ba siya yung dahilan kung bakit wala kang ka-interes sa akin? Kaya ano pa silbi na narito ako? Kung hindi ko naman makukuha ang mansyon dahil ayaw mo magkaroon ng pamilya kasama ako. Mabilis na isinarado ni Trina ang mga damit sa maleta at hindi magkanda bit-bit sa mga bag. Nanatili naman ito nakatayo hanggang sa hablutin nito ang kanyang braso. Marahan nitong hinawakan ang magkabilang pisngi niya bago siya siniil ng halik. Hindi magawang kumilos ni Trina habang natulo ang luha. Ramdam niya ang maingat na kilos ng labi ni Tope. Nanunulak ang parehong kamay niya sa dibdib nito pero wala siyang balak palayuin ang asawa. Kaya dahan-dahan niyang naibaba ang nanghihinang mga kamay. Ramdam niya na inalis nito ang bitbit niyang bag. Sandali nitong inalayo ang labi sa kanya para ialis ang maletang nasa pagitan nila. Muling tinakpan ni Tope ang labi niya. Kinabig din ng asawa ang kanyang bewang at dinala siya sa kama. Sandali pa itong huminto na matitigan siya. Hindi mo kailangang gawin to kung... Hindi niya na naituloy ang sasabihin na muli siya nitong hagkan. Nagmulat si Trina. Banayad na hinahangin ang kortina sa kanilang kwarto. Napatingin siya sa braso na kayakap sa kanya. Bago dahan-dahang nilinga ang tulog na si Tope. Malungkot siya napangiti at pumihit paharap dito. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa bago ito pinagmasdan. Tama nga ang kaibigan niyang si Colleen. Tuluyan ang nahulog ang loob niya sa simpleng hardinero. Siguradong may nakita ang abuela niya rito kaya ginusto nito na makilala niya si Tope. Aalisin na niya ang kamay nang kabigi siya palapit ng asawa para yakapin habang nakapikit. Hinahanap agad ng mga mata ni Trina ang asawa nang bumaba sa hagdan. Na lumabas ay natanaw niya sa garden sina Tope at Marie. Magkatulong na nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Huwag ka mag-alala, binabantayan ko sila. Doon niya lang napansin si Colleen. Halika nga, ano bang ginagawa mo dyan? Hinawakan niya sa kamay ang kaibigan at hinila. Nagtungo silang dalawa sa sala. Mag-ipaki ka na. Ha? Aalis na tayo mamayang gabi. Huminga siya ng malalim bago sinulyapan ng pinto. Pagkatapos na nangyari ay hindi pa rin niya alam ang nararamdaman ni Tope para sa kanya. Habang sa kanya naman ay malinaw na. Mahal niya na ang asawa. Pero mukhang may nararamdaman pa rin ito sa dating nobya at nasasaktan siya dahil doon.
Kaya mas gugustuhin niyang umalis na lang at hayaan sa mga ito ang mansyon. Trina, sigurado ka ba? Muli niyang tinignan ng kaibigan. Hahayaan ko na si attorney ang umayos ng mansyon para sa akin. Bakit ka aalis? Tapos na ang lahat ng rason kung bakit ako nandito. Kaya babalik na ako sa Maynila. Kung magbubunga man ang gabing yon, babalik ako rito kasama ang anak ko. Pilit siya naging matatag. Paano ang asawa mo? Nangilid agad ang mga luha ni Trina nang sulyapan si Colleen. Ayoko na siya makita. Etong mansyon lang ang kailangan ko. Kaila niya, nagtago si Tope kung saan. Pumatak ang mga luha niya matapos marinig ang asawa. Sinilip ni Trina ang bintana. Madilim na pero hindi pa rin umuuwi si Tope. Iniwan niya ito kanina sa taniman kasama si Marie. Napipilitan tuloy siyang bumaba. Tatawagan na sana kita. Bumagal ang pagbaba niya sa baitang ng hagdan na makasalubong ang nagsalitang si Tope. Ako naman, kukuha lang ng tubig. Pagsisinungaling niya bago ito nilampasan. Nagtungo siya sa kusina. Wala sa loob na nagbukas ng ref. Sa pag-ikot ay nakita niya nakasandal si Tope sa pinto at pinagmamasdal lang siya. Bakit? Kinakabahan tanong niya. Lumapit ito. Nakatingin sa mga mata niyang inabot ang palad niya. Iginiya siya ng asawa papunta sa garden. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Trina. Marahan na hinila ni Tope ang kamay niya kaya naupo siya sa Bermuda grass. Rinig niya ang malamig na paghinga ng asawa na nakatingala sa langit. Alam mo bang madalas kang ikwento sa akin ng abuela mo? Napangiti siya ng malungkot. Kaya may kuryosidad ako kung sino ka at kung anong itsura mo. Ang sabi ng abuela mo, ikaw ang pinakamatigas na ulo niyang apo. Pumalatak siya at tumingala sa langit. Nilinga naman niya si Tope. Gusto niya, ito maging tahanan mo, Trina. Yun lang ang hiling niya. Dahan-dahan niyang sinalubong ang mga mata ni Tope. Kaya huwag kang umalis. Napatayo sila mag-asawa nang nanghihina na lumapit si Marie. Nagbaling ito kay Trina. Pwede ko ba makausap si Tope? Oo naman. Maiwan ko na kayo. Bago pa tumulo ang luha ni Trina ay tumalikod na siya at umalis. Aalis na ako. Paalam ni Marie kay Tope. Bakit? Tanong niya rito. Alam ko na, nagiging asiwa ang asawa mo sa akin kaya... Ngayon mo na lang ulit makakasama ang pamilya mo kaya hindi mo na kailangan umalis. Seryosong sagot ni Tope. Parahan naman ang katok ni Trina sa kwarto ni Colleen. Nagbukas naman agad ng pinto ang kanyang kaibigan. Nakaayos na ba ang mga gamit mo? Hindi pa, sandali. Huwag ka na mag-impake, hindi na tayo aalis. Hindi ko iiwan ang mansyon at ang asawa ko. Desisyon niya. Nakangitig niyakap siya ni Colleen. Muli siyang bumalik sa kwarto. Ipinikit ang mga mata na makahiga sa kama. Ang inaasahan lang niya sa mansyon na to ay ang kanyang abuela at wala nang iba pa. Pero hindi niya inaasahan na dito rin matatagpuan ng puso ang lalaking mamahalin niya. Dahan-dahan na pamulat si Trina nang maramdaman na may umakap sa kanya mula sa likuran. Sinulyapan niya ang pamilyar na braso at maliit na luminga rito. Payakap para makatulog ako. Bulong ni Tope at nagsumiksik sa kanya. Hindi man niya alam kung anong nararamdaman ng asawa para sa kanya. Sa ngayon ay hindi na yun mahalaga dahil sapat ng kayakap niya ang asawa. Si Tope, tanong ni Trina kay Colleen na magkasalubong sila sa sala. Kayo kaya ang magkasama sa kwarto? Pagising ko, wala na siya. Wala rin siya sa garden. Baka kasama ni Marie. Napahinga naman siya nang marinig ang pangalan na yon. Ma'am Trina? Magkasunod silang lumingon sa boses na yon at naroon ang pinag-uusapan nila. Ibibigay ko lang to. Lumapit ito. Inabot ang ilang bagong gupit na bulaklak ng gumamela. Galing yan sa garden. Ang sabi ni Tope, ibigay ko raw sa'yo kapag pwede nang pitasin. Nasaan siya? Tanong niya. Hindi ko pa rin siya nakikita. Sagot ni Marie. Ano? Kinakabahan pabalik-balik si Trina sa garden habang hinihintay ang ilang tauhan ng mansyon para hanapin ang asawa. Trina? Napatingin siya kay Marie. Ang totoo niyan, nagpaalam ako kay Tope kagabi. Napakunot noon naman siya. Sinabi ko na alis ako dahil nakakaasiwa ang ganitong sitwasyon. Pero alam niya ngayon ko lang nakasama ang pamilya ko kaya hinayaan niya ko rito.
Nakangiting tinignan ng kaharap ang hawak niyang gumamela. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga bulaklak na yan? Nasulya pa naman niya ang mga yon. Isang perpektong babae at asawa. Yun ka para kay Tupi. Patuloy ni Marie, naiiyak niyang pinakinggan ito. Alam mo rin ba na napakaswerte mo, Trina? Dahil pinili ka niya. Sinabi niya sa akin na ikaw ang gusto niyang makasama at wala nang iba. Pumatak ang mga luha niya. Kung ganon, nasaan siya? Bakit siya umalis? Iyak niyang tanong. Ma'am Trina? Sabay-sabay sila napalingon sa tiyahin ng asawa na palapit sa kanila. Agad niyang sinalubong ito at hinawakan sa kamay. Nasaan po si Tupi? Nag-aalala nagtungo sa harap niya ang matanda. Umalis na siya. Saan po siya pupunta? Sa probinsya namin. Bakit daw ho? Hindi na niya ba talaga ako pakikisamahan? Mahina niyang tanong. Hindi, ang totoo niyan, ikaw ang iniisip niya. Natigilan siya at sinalubong ang tingin nito. Narinig niya raw ang usapan niyo ni Ma'am Colleen. Ang mansyon lang ho raw ang intensyon niyo. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ng kaibigan. Hindi po totoo yun. Sinabi ko lang yung para... Kusa siya natigilan at natatarantang tinignan ang tiyahin ni Tope. Mas gusto ko sabihin sa kanya ang totoo, pupuntahan ko siya. Desisyon niya, lahat sila ay nagmamadaling kumilos. Kasama niya ang kaibigan na sumakay sa kotse papunta sa terminal ng bus. Trina! Habol sa kanya ni Colleen nang basta na lang siyang bumaba ng sasakyan para habulin ng isang paalis na bus. Halos paupo siya sa gitna ng terminal. Trina? Natigilan siya sa pag-iyak sa boses na yon. Sa paglingon ay napakurap ang mga mata niya nang makita ang asawa. Sakbit ang bag at may hawak na tiket. Mas dumoble ang luha niya nang tumayo at yumakap dito. Bakit? Tanong naman ni Tope habang nagtataka na hawak siya sa likod. Anong bakit? May inis niyang tanong. Hanggang sa matigilan din ng matitigan ng asawa. Akala ko mawawala ka na. Mahinahon dagdag niya. Bakit ka ba aalis? Dahil ayokong umalis ka sa mansyon ng abuela mo. Sa'yo niya ipinagkatiwala ang bahay na yon. Kung magbunga man ang nangyari sa atin, mapapasayo na yung mansyon. Paano ka? Tanong ni Trina sa asawa. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok niya bago siya hinawakan sa magkabilang pisngi. Kapag masaya ka, masaya na rin ako, Trina. Mas lalong dumami ang luha niya. Pero mas masaya ako kapag kasama ka. Sagot niya na ikinatigil ni Tope. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang buong akala ko si Marie pa rin ang gusto mo, kaya hindi mo ako magawang pakisamahan. Dahil doon nagawa ko magsalungaling sa nararamdaman ko para sa'yo. Kaya mas gusto kong umalis. Isang halik ang nagpahinto sa sasabihin ni Trina. Ramdam niya ang pagkabig ng asawa sa kanyang bewang. May luha niyang tinanggap ang halik na yon. Dahan-dahang inilayo ni Tope ang labi sa kanya at inabot ang dalawang kamay niya. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa habang buhay, Trina. Sabihin mo lang na wag akong umalis. Mananatili ako sa tabi mo. Napangiti si Trina. Huwag mo akong iwan dahil mahal kita, Tope. May ngiti at may luha ito na pangiti. Mas mahal kita, Trina. Ikaw lang ang gusto kong makasama bumuo ng isang pamilya. Tugon nito. Muling nagtagpo ang labi nila mag-asawa at mahigpit na nagyakap. Rinig nila ang mga kinilig at hiyawan ng mga tao sa paligid. Umuwi na tayo? Tanong niya nang humarap kay Tope. Kinuha ng asawa ang palad niya at tumango. Ilang linggo lang ang lumipas ay muli silang ikinasal sa simbahan. Saksi ang mga tauhan sa mansyon, ang pinsan na si Gabriel at kaibigan na si Colleen. Natuloy din ang pag-alis ni Marie para ipagpatuloy ang buhay sa Maynila. Natanggap naman nito ang pagpapakasal nilang dalawa at wala itong hibang hiling kundi maging masaya sila. Matapos ang kasal, doon nalaman ni Trina na nagbunga ng buhay ang isang gabing ibinigay nila ng asawa ang sarili sa isa't isa. Kaya tuluyan na nilang namana ang mansyon at buong hasyenda. Bukod sa lahat, ang ipinagpapasalamat ni Trina ang pagmamahal na meron si Tope para sa kanya. Ang pag-ibig nito ay nagbigay sa kanya ng matatawag na pamilya. Ngayon, alam na niya kung bakit ito ang napili ng kanyang abuela para sa kanya. Dahil hindi rito mahalaga ang kayamanan at pera. Ninais ng abuela niya na iwan siya sa tahanan nito kasama ang lalaking tunay siyang mamahalin nang higit pa sa material na bagay sa mundo. Kahit isa man itong hardinero.